Bago ko simulang ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking lolo, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andre. Nakatira dito sa baryo ng Samar at edad 31 na sa taong kasalukuyan. Matagal na po ako nakikinig sa inyo, kalakbay. Ang YouTube channel niyo pa noon ay Hulapawin TV pa. Hanggang dito na po sa Ang Manlalakbay. Naaaliw po kasi ako makinig sa mga kwentong ibinabahagi ng inyong sender. Siya nga po pala, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolong albularyo. Hindi lang po basta albularyo ang aking lolo, kundi isa rin po siyang antingero na nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga aswang. Pero hindi po ang pagiging antingero ng aking lolo ang ibabahagi ko sa inyo, mga kalakbay, kundi kung paano niya nakuha ang isang anting-anting na siyang naging dahilan kung bakit naging bantog ang kanyang pangalan sa kanilang barangay. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1964 at ang edad ng lolo ko noon ay 19 na taong gulang pa lamang. Ayon sa kwento ng aking lolo Manuel, kalakbay, kasalukuyang nagbubungkal sila ng kanyang kapatid ng kamoting kahoy sa kanilang bukid ng araw na iyon. Inutusan po kasi sila ng kanyang ina na manguha ng kamoting kahoy para may maibenta sa kanilang barangay at nang makabili sila ng bigas. Noong mga panahong iyon, ay aaminin ni Lolo Manuel na isang kahig isang tuka lang po sila. Dahil sa hirap ng buhay na kanilang nararanasan, idagdag pang hiwalay ang kanyang mga magulang. Nang ibang bahay na raw po kasi ang kanyang ama ng mga panahong iyon. Kaya si Lolo na lang ang tumayong padre de pamilya sa kanilang bahay. Idagdag pang naging sakitin ng kanyang ina. Kaya wala talagang ibang maaasahan si Lolo Manuel, kundi ang kanyang sarili lang. Dahil mga binatilyo pa lang ang kanyang mga kapatid at siya ang panganay. Katirikan ang araw ng oras na iyon at nakikita ni Lolo Manuel na naliligo na sa pawis ang kanyang 13 taong gulang na kapatid na si Rodmar. "Rodmar, sumilong ka muna doon sa may puno ng saging. Ako na muna ang bahala dito," utos ni Lolo Manuel sa kanyang kapatid. Nagmadali naman tumakbo si Rodmar sa pagpunta sa may puno ng saging nang marinig niya ang utos ng kanyang kuya. Matapos ang maghapong pagbubungkal ng kamoting kahoy ni Lolo at ang kanyang kapatid, mabilis na silang bumaba ng bundok bitbit ang mga nakuha nilang kamoting kahoy. Noong naglalakad na sila sa daanan pababa ng bundok, may nakitang bagay si Lolo Manuel sa gilid ng daanan. Sandali niyang ibinaba ang bitbit na kamoting kahoy at pinulot ang bagay na kanyang nakita. Noong una, kalakbay, ang akala ng lolo ko ay ginto iyon. Kasi kumikinang iyon ng matamaan ng sinag ng araw. Hugis pahaba ang bagay na kanya nakuha at kasing kulay iyon ng ginto. Tinitigan pa niyang maigi ang bagay na iyon, kalakbay, dahil marami siyang nakikitang mga nakaukit na letrang hindi niya mabasa. Inilagay niya na lang kagad sa bulsa ang kanyang nakita. Hindi niya rin naman kasi maintindihan kung ano ang mga letrang nakaukit doon. Matapos ibulsa iyon ni Lolo Manuel, ay mabilis na niyang binuhat ang mga nakasakong kamoteng kahoy. Tapos ay nagpatuloy na silang maglakad ng kanyang kapatid pababa ng bundok. Pagkarating nila sa bahay ay naabutan ni Lolo Manuel na nagluluto ang kanyang ina. "Nay, bakit kayo po nagluluto? Alam niyo namang may sakit kayo. Bawal po sa inyo ang magkikilos. Baka mapagod po kayo." Pag-aalalang wika ni Lolo Manuel sa kanyang ina. Inagaw naman niya ang ginagawa ng kanyang ina at siya na ang nagpatuloy magluto. Habang nagluluto si Lolo, naalala niya bigla ang napulot niyang tanso kanina na napagkamalang ginto. Agad na kinuha niya iyon sa bulsa at ibinalot sa telang kulay itim. Pagkatapos ay ibinalik niya ulit sa bulsa. Wala sa isip ni Lolo Manuel noon, kalakbay, na yung bagay palang napulot niya ay siyang magbibigay sa kanya ng kakaibang talas ng pag-iisip at lakas. Kinagabihan noon, nagising na lang si Lolo Manuel nang biglang makarinig siya ng malakas na sigawan sa labas ng kanilang bakuran. Noong silipin niya yon sa bintana,
ay nakita niyang maraming nag-uumpukan tao sa gitna ng daanan. Kaya nagmadali na siyang lumabas sa pintuan at tinungo ang nag-uumpukan tao. Pagkalapit niya sa mga ito, ay nakita niya naghihingalo na ang kapitbahay nilang lalaki. Duguan ito at may malaking wakwak sa tagiliran. Nagsisisigaw naman ang asawa nitong dalhin sa pagamutan ng kanyang asawa para malapatan kaagad ng gamot bago pa maubusan ng dugo. At dahil sa pasado 11:00 na ng gabi iyong kalakbay, at kapag ganong oras na sa kanilang barangay, ay wala ka na mahagilap pang mga pampasaherong sasakyan. Halos maglupasay na ang asawa ng lalaki naghihingalo dahil nakatingin lang ang mga naroroon at walang nagsisikilos. Maya-maya pa, bigla siyang nakarinig ng boses ng isang lalaki nagsasalita at nagsabing, "Tulungan mo siya, Manuel. Gamutin mo ang lalaking naghihingalo. Ikaw lang ang makakatulong sa lalaking iyan." Nilingon naman ni Lolo ang malakas at malinaw na boses na nagsalita sa kanya. Nilingon naman ni Lolo ang malakas at malinaw na boses na nagsalita sa kanya na tulungan niya ang lalaki. Ngunit nagtataka siya, kalakbay, dahil wala siyang makita kahit isang tao sa kanyang likuran. Hanggang sa naramdaman na lang ni Lolo Manuel na tila ba kusang gumagalaw ang kanyang katawan na lumapit sa lalaking duguan. Agad na hinubad niya ang kanyang bagong suot na damit at hinatak ito upang mahati sa gitna. Matapos niyang gawin iyon ay kaagad na itinali niya sa bewang ng lalaki ang kanyang damit at nanghingi pa siya ng isa pang damit sa mga taong nakatayo at nakikiusyoso. "Ano ba, talian niyo na. Pahingi pa ako ng isa pang damit," aniya sa malakas na boses. Nakita niya may nag-abot ng damit sa kanya. Mabilis na kinuha niya ang damit at itinakip sa nahiwang tagiliran ng lalaki upang tumigil na ang pagdurugo, tapos ay tinalian niya kaagad ang tiyan nito. Nagwikas si Lolo Manuel na pagtulungang buhatin ang lalaki at dalhin sa loob ng bahay nila para malapatan niya ng paunang lunas. Nagtataka man ang kanilang kapitbahay sa ipinamalas ni Lolo Manuel. Pero kaagad naman nilang sinunod ang utos ni Lolo Manuel na ipasok sa loob ng bahay ang lalaking sugatan. Pagkatapos ay kaagad na nagsindi ng kandila si Lolo at nagdikdik ng halamang gamot. Tapos ay nilagay niya iyon sa kutsara at nilagyan ng kaunting langis na niyog at itinapat niya sa apoy ng kandila. Noong maramdaman niyang katamtaman ang init, ay saka pa lamang niya tinanggal ang itinaling damit sa baywang ng lalaki. Pagkatapos matanggal ng damit na nakatali sa baywang, ay dahan-dahan na niyang ipinatak ang katas ng halamang gamot na may langis sa sugat ng lalaki. Nakita ng mga taong nakikiusyoso na bahagyang napapangiwi ang lalaki kapag nalalapatan na ng katas ng halamang gamot at langis ang sugat nito. "Tiisin mo lang ang init dahil para rin sa iyo ang ginagawa kong panggagamot. Nang sa ganoon ay hindi magkaroon ng tetano ang sugat mo at hindi kalagnatin." Seryosong wika ni Lolo Manuel na animoy eksperto na sa larangan ng panggagamot. Kahit ang kanyang ina ay nagulat rin sa kanyang ipinapakitang galing sa panggagamot ng mga oras na iyon, mga kalakbay. Natameme naman ang mga taong nakikiusyoso at sinusundan nila ng tingin ang bawat galaw ni Lolo Manuel. Matapos niyang patakan ng sugat ng lalaki, ay sandali siyang tumayo at lumabas ng bahay. Pagkabalik niya ay may bitbit na siyang bagong pitas na halamang dahon at agad na itinapat niya iyon sa apoy. Noong matansya niya na ang tamang init ang dahon, ay kaagad na inilagay niya iyon sa sugat ng lalaki. Pagkatapos ay saka pa lamang tinalian ulit ang baywang para hindi malaglag ang dahong itinapal niya sa sugat. Gulat na gulat ang mga taong nakasaksi sa ginawang panggagamot ni Lolo Manuel. Dahil halos mamatay-matay ang lalaki kanina, sa kadahilan ng hindi na tumitigil ang pagtagas ng dugo nito sa tagliran. Pero ngayon, kitang-kita nilang napipigilan na ang pagtagas ng dugo mula sa sugat ng lalaki. Dahil lamang sa ginawa at agarang panggagamot ni Lolo Manuel. Ayon pa sa mga bulong-bulungan ng mga tao sa kanila, kalakbay, siguro kung wala si Lolo Manuel ng gabing iyon, tiyak ay patay na ang lalaki.
O kung madadala man iyon sa pagamutan, ay hindi na iyon aabot pa. Dahil mahigit 2 oras ang lalakbayin mo bago mo marating ang bayan kung saan naroroon ang pagamutan. Pagkatapos ng gamutang iyon, ay hinatid na ng mga tao ang lalaking ginamot ni Lolo. Laking pasasalamat naman ng asawa ng lalaki kay Lolo dahil iniligtas niya ang buhay ng asawa nito. At ayon pa dito, ay hulog ng langit si Lolo dahil hindi ito nagdalawang isip na gamutin ang kanyang asawa. Kahit alam nitong nasa peligro na ang buhay ng kanyang asawa. Hindi naman umimik si Lolo Manuel ng mga sandaling iyon. At tila ba natulala at nangalay ang kanyang buong katawan. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang ina na matutulog na. Kinabukasan ay naging bantog na sa kanilang barangay ang ginawang panggagamot ni Lolo Manuel. Kaya nakaligtas sa tiyak na kapahamakan ang kanilang kapitbahay. Hindi naman alam ni Lolo kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit gano'n na lang ang naging kilos niya kagabi. Na tila ba may kumukontrol sa kanyang katawan at isipan kung papaano gagamutin ang lalaki. Napag-alaman din ni Lolo na sinaksak pala ng kainumang kagabi ang lalaking kapitbahay nila. Mabuti na lamang at nakatakbo pa ito pauwi sa kanilang baryo bago pa natumba sa may kalsada. Ayon kay Lolo Manuel, dahil sa bantog na siya sa kanilang barangay bilang manggagamot, ay sinadya siyang bisitahin ni Tata Pilo ang albularyo na nanggaling pa sa lugar ng Masbate. Si Tata Pilo po Kalakbay ay isang antingerong albularyo at nagtuturo rin ito ng mga lihim na karunungan sa kanan. Sinadya nito talagang puntahan si Lolo Manuel dahil umabot na sa lugar nito ang pagiging magaling na manggagamot ni Lolo. Ayon pa nga sa matandang si Tata Pilo, napapaisip umano siya ng mga panahong iyon kung totoo ba talagang magaling na manggagamot si Lolo Manuel. Dahil sa buong buhay niya, ay ngayon pa lamang siya nakarinig ng binatilyong marunong manggamot at partida ay magaling pa. Tinalo pa nito ang albularyong matagal nang nag-aaral sa larangan ng panggagamot. Siya nga po pala Kalakbay. Ginamot rin ni Lolo Manuel ang kanyang ina, kaya hindi na ito naging sakitin pa. Nagulat na lang si Lolo Manuel nang may isang matandang lalaking uugod-ugod ang dumating sa kanila. Nag-iisa lang itong pumunta sa kanilang bahay at nanghingi ng tulong sa kanya dahil sa dinaramdam nitong sakit. Sa pagkakataong iyon, medyo duda si Lolo Manuel sa matanda. Dahil wala siyang nakikita o nararamdamang sakit ng matanda. Kaya naman pinapasok niya ito sa loob ng bahay at nagsabing, "Tatang, sagutin niyo nga po ako ng totoo. Nagkukunwari lang kayong may sakit ho, di ba?" Bigla naman nagulat si Lolo Manuel nang tumawang bigla ang matanda at nagwikang, "Totoo nga ang mga nababalitaan ko. Isa kang ang napakagaling na manggagamot. Pinahanga mo ako, bata. Teka, sino ho ba kayo, tatang?" Napakunot noong tanong ni Lolo Manuel sa matanda. Nagpakilala naman ang matandang siya si Tata Pilo at nanggaling pa siya sa lugar ng Masbate. Ayon pa dito, sinadya niya talagang puntahan si Lolo Manuel para mas maturuan niya ng maraming kaalaman. Ngunit sa tingin ko ay hindi na pala kita kailangan turuan dahil malakas na uri ang gumagabay sa'yo. Binabati kita, bata. Kanina palang pagpasok ko sa bakuran nyo ay humahanga na ako sa aura tinataglay mo. Isa kang dibino, sambit ni Tata Pilo sa aking lolo. Hindi lubos maisip ni Lolo kung ano ang sinasabi ni Tata Pilo dahil wala talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Ipinagpalagay niya nga lang na marahil yung mga taong ginagamot niya ay nagkataon lang na gumaling. Hiniling naman sa kanya ni Tata Pilo na makita ang bagay na pinakatatago-tago niya. Siya nga pala, iyo. Nasaan na yung medalyong nakita mo sa gilid ng daanan? Naisip ni Lolo Manuel na marahil ay yung sinasabi ng matanda na medalyon ay yung tansong binalutan niya ng kulay itim na tela. Kaya kaagad na kinuha niya iyon at ipinakita sa matanda. Sandali lang iyon tinignan ng matanda pero hindi nito hinawakan ng medalyon at nagwikang, "Alam mo ba yung hawak mo, iyo, ay napakalakas na uri? Dahil yan ang medalyon ni Metatron,
Ang tinaguro ay ang hari ng kidlat, sapagkat hawak niya ang kapangyarihan ng sinlakas ng kidlat at simbagsik ng kulog. Dapat maging balanse ka lang dahil mabilis mag-init ang ulo mo sa hawak mong medalyon. Hayaan mo, iho. Tuturuan kita kung paano panatilihin ang pagiging balanse mo sa mundo ng espiritual at sa mundo ng mga tao. Di kalaunan nga ay tinuruan nga ni Tata Pilo si Lolo Manuel kung ano ang mga dapat gawin at hindi dapat. Hanggang sa isang araw, may mag-amang lumapit kay Lolo Manuel. Nakikiusap ang anak nitong gamutin ng kanyang ama dahil nayanggaw umano ng katrabaho ang kanyang ama. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, unang tingin pa lang ni Lolo Manuel sa pasyente ay alam niya na may kakaiba dito at alam niyang mahihirapan siyang gamutin ito. Kaya naman humingi siya ng tulong kay Tata Pilo. Tinawanan lang siya ng matanda at nagsabing, "Ano ka mo, iho? Sa akin ka hihingi ng tulong. Kung tutuusin lang, kung sa akin nagpagamot ang ama ng binatang iyan, baka maaari pang ako ang hihingi sa iyo ng tulong. Dahil mas malakas ang gabay mo kaysa sa akin. Tatagan mo lang ang paniniwala mo sa Panginoon at sa gabay mo. Hinding-hindi ka niya bibiguin, bata. Pero kasi Tata Pilo, alam kong nakatikim na ng tao ang lalaking ito. At baguhan pa lang ako. Hindi ko alam kung paano siya gagamutin." Reklamo ni Lolo Manuel. "Tatanungin kita, iyo. Noong mag-umpisa ka manggamot, may tumulong ba sa iyong tao, di ba wala? At wala ka ring alam sa panggagamot ng mga panahong iyon. Pero nagawa mong pagalingin ang mga taong nangangailangan sa iyo. Kaya alam kong kayang-kaya mo yan. Malakas ang tiwala ko sa iyo." Aniya ng matanda. Wala nang nagawa pa si Lolo Manuel kalakbay, kundi umpisa na ang kanyang panggagamot. Alam niyang mahihirapan siyang gamutin ng lalaki dahil nakakain na ito ng karne ng tao. Inutusan naman niya ang anak ng pasyente na ihiga na ang kanyang ama sa higaan para maumpisa niya ng gamutin ito. Matapos iyon ihiga ng binata ay kaagad na niyang nilapitan ng pasyente. Bahagya pang nagulat si Lolo nang titigan niya ang pasyente. Paano ba naman kasi? Nangingitim ang gilid ng mga mata ng matanda at humpak na ang mga pisngi nito na 61 buwan na itong hindi pinakain. Nagkikiskisan na rin ang mga ngipin na tila ba nang gigigil at anumang oras ay nais na siyang sakmalin. Bumulong sa hangin si Lolo Manuel at nag-usal ng orasyong panali sa katawan ng matanda. Pagkatapos ay inukit niya iyon sa magkabilang higaan. Matapos niya iyong gawin ay kinuha niya ang mga gamit niya sa panggagamot at mga tuyong halamang gamot at balahibo ng manok. Sinunog niya ang mga tuyong halamang gamot at kasabay ng balahibo ng manok. Noong umusok na iyon, ay saka pa lamang niya itinapat sa pasyente ang usok ng mga pinagalo-halong laman at balahibo ng manok. Nagsisisigaw at pilit na nagwala ang pasyente sa higaan dahil sa amoy babantot na usok na nagmumula sa mga pinagsama-samang mga halaman. Ayon pa kay Lolo Manuel Galakbay, saksing buhay siya ng unang beses siyang makasaksi nang masilayan niya ang pamumula ng mga mata ng kanyang pasyente. Naanimoy nagkasora ay sito at panaylabas ang dila. Habang walang tigil ang pagtulo ng napakabahong laway, tinutubuan na rin ito ng mga balahibo sa mukha na para bang balahibo ng unggoy. Dahil sa nakita ni Lolo Manuel, ay hindi na niya pinatagal pa ang gamutan. Agad siya nag-usal para mahuli ang aswang na may kagagawan sa kanyang pasyente. Ngunit sadyang napakailap ng aswang, kung kaya isa lang ang kanyang naisip na solusyon. Total naman ayaw mo magpahuli, pues bibigyan kita ng napakatinding leksyon, aswang. Alam kong nandito ka lang sa paligid at pinagmamasdan ang mga ginagawa ko. Aniya ni Lolo na kinakausap ang sarili. Wala namang pag-aalinlangang kinumpas niya ang kanyang daliri sa hangin. Ilang sandali pa, ay bigla na lang may nagsisisigaw na babae na nasa labas ng kanilang bakuran. Kaya napatingin si Tata Pilo sa may pintuan.
Ganoon din ang anak na binata ng pasyente. Ayon sa binatang nakakita sa babaeng nangingisay sa labas ng bakuran, parang nababaliw na yung babae. Habang nangingisay sa lupa at nagmamakaawang itigil na ni Lolo Manuel ang pagpapahirap sa kanya. Pakiusap, itigil mo na ang ginagawa mong pagpaparusa sa akin. Hindi ko na kaya. Huwag mo akong patayin. Patawarin mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na, itigil mo na yan. Sigaw ng babae habang nangingisay ito sa lupa. Naani mo'y may mga iniiwasang sibat na tumatama sa kanyang katawan. Ayon pa sa binata, wala naman siyang nakikita kung may ginagawang kakaiba si Lolo Manuel. Kundi ang ikinumpas lang ang kanyang daliri sa hangin kanina bago bumagsak sa lupa ang babae. Pero kung makasigaw ang babae, akala mo ay sangkaterba na ang nagparusa dito. Dahil sa ginagawa nitong paghiyaw at pangingisay sa lupa, ilang sandali pa ay saksing buhay ang mga taong nakikiusyoso sa labas ng bakurang kalakbay. Dahil sa kitang-kita nila kung paano manigas at bawian ng buhay ang babaeng nangingisay. Ang ipinagtataka ng mga tao, walang humawak o gumalaw man sa babae, kaya papaano ito namatay. Matapos ang kaganapang iyon, ay walang ano-anong bigla na lang sumuka ng kulay berdeng likido ang ama ng binata. Kaya mabilis niya nang pinaupo ang matanda at tinapikan likur ang bahagi ng lalaki. Pagkatapik ni Lolo Manuel, ay biglang bumulwak ng suka ang lalaki hanggang sa may labas na nito ang isang kulay itim na hayop na kasinlaki ng sisiw. May balahibo na ang hayop at may pakpak na rin ito. Patay na nang bumagsak ito sa sahig, kaya't pinulot kaagad ni Lolo Manuel iyon at inilagay sa kahon. Binilinan niya ang binata na bantayan ng kanyang ama. Dahil ililibing lamang ni Lolo ang patay na nilalang na inluwa ng ama nito. Makalipas ang halos kalahating oras ay bumalik na siya sa loob ng kanilang bahay at tinapos na ang gamutan. Matapos gamutin ni Lolo Manuel ang pasyente, ay walang sawang nagpasalamat ito sa kanya. Ngumiti lang naman si Lolo dito, pero bago pa man umuwi ang magama, ay nagsalita si Lolo Manuel at pabirong nagsabing, Manong, sa susunod ho, kapag naghanap kayo ng panibagong kabit, sana pilitin nyo naman po yung hindi aswang para hindi na ulit kayo mayanggaw. Bigla naman nahiya ang lalaki dahil nalaman tuloy ng kanyang anak na hindi pala katrabaho ng kanyang ama ang nangyanggaw kundi ang kabit nito. Ganoon pa man ay hindi na nagalit ang binata sa kanyang ama sa mga nagawa. Matapos iyong kalakbay, ay patuloy pa rin sa panggagamot si Lolo Manuel. Hanggang sa ipinamana niya sa aking ama ang kanyang angking galing pagdating sa kaalamang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento kalakbay. Maraming salamat.